po sa inyong lahat at Happy Ascension Sunday and Happy Mother's Day. Palakpakan natin muli ang mga nanay. Bigla ko lang naisip, no, yung mga hindi pa nakapag-post. Meron akong suggestion na magandang i-post nyo yung picture ng nanay nyo o kaya kasama kayo. Tapos merong hashtag kung ano yung unang letra ng pangalan ng nanay nyo, kung halimbawa letter L, kagaya ng nanay ko, letter L, my loving mother. Tapos doon sa baba ng letter L, yung kanyang pangalan, no? Lorna, o kaya Lourdes, no? O kaya naman kung ang pangalan ng nanay nyo ay letter A ang start, no? My amazing nanay. Sa baba ng letter A, Ana, o kaya Andrea. Kung ang pangalan ng letter ng nanay nyo ay letter M, May. Ba magandang salita sa letter M? Wala kayong maisip? Ha? Ano yon? Sabihin mo na. Ayaw mo magsalita? May mataray na nanay daw. May malambing na nanay, no? Melanie, yan, sa baba, no? So, kung ano yung pangalan ng nanay nyo, no? Pwede nating gawin yon. Wala lang, naisip ko lang, no? But anyway, ang tema po ng ating pagdiriwang sa Ascension Sunday, kagaya ng mga narinig natin, ay tema ng pamamaalam. Essentially, the Ascension Sunday is about saying goodbye, no, of Jesus. At saying goodbye is never an easy thing, no? Ito yung isa sa pinakamahirap na karanasan natin sa buhay, yung pamamaalam, no? At talagang napakahirap ng salitang goodbye o pamamaalam. Pero take note, after 40 days, pagkatapos na muling mabuhay ni Jesus, narinig natin sa unang pagbasa, no? Jesus still stayed with them. Nagturo pa siya, nangaral, nakikain, tapos nagpagaling, no? 40 days. And after 40 days, sabi sa ating first reading, ay iniakyat si Jesus sa langit. Tinakpan siya ng ulap, no? At nawala siya sa kanyang paningin. Ewan ko ho kung karanasan ninyo, pero ako, karanasan ko ho ang iyakin kapag merong umaalis, no? Nung bata kasi ako, meron akong sakit na sepangs, no? Alam niyo ba yung sepangs? Separation anxiety. Kapag umaalis ang tatay ko o yung nanay ko, ako yung pinakamalakas na umiyak, Nakakapit ako doon sa barandilyas ng bintana, no? Yung bintana namin nakahoy, no? Tapos, pag nandun pa sila sa loob, kakapit ako sa pantalon ng tatay ko. Kakapit sa paa niya. Sasama ko, no? Kasi, meron tayong tinatawag na POS, Pain of Separation. Pain of Separation. Kaya nga nagtataka ako Nung umalis si Jesus, nung umakyat siya sa langit, nandun yung mga alagad niya Tinatanaw siya. Walang nag-protest at walang sinabi, walang nakasulat na kahit isa sa kanila umimik man lang. Siguro they are just parang natameme, lumuluha pero walang maiusal na salita. Pero kung ako yung isa sa mga alagad, I should have shouted to Jesus, Lord, huwag mo kaming iwan. Sasama ako. Ano? Sasama ako. At yung mga pananalitang yon, madalas bilang pari, maraming beses ko na hong narinig na eksena sa libing, no? Talagang nakapandudurog ng puso, nakakahawa yung lungkot, yung iyak, no? Yung kapag sumisigaw na, yung mahal sa buhay na, huwag mo kaming iwan.
Paano na kami? Sasama ako. Sasama ako. Kahit na ho malungkot pag minsan ang ganong eksena, pag minsan ginagawa hong katatawanan sa pelikulang komedya yun Ewan ko kung nakapanood na kayo ng comedy na sa eksenang libing, yung namatayan na, sasama ako, sasama ako. Tapos tinulak nila, no? Tapos nagalit siya, sabi niya, bakit niyo ako tinulak? Sino yon? Kanina ka pa sigaw ng sasama ka sasama ka, sasama. Sumama ka na. Sabi natin, sasama ako, pero yun, no? Ayaw naman nating masama sa libing. But anyway, this is the pain of the separation of Jesus to His disciples. Bakit nga kaya, ako natanong ko rin bakit nga kaya hindi na lang nag-stay si Jesus para kapag merong nagugutom, kagaya nung feeding of the 5,000, kakalabitin lang si Jesus Lord, kulang po ang pagkain. Kapag merong may sakit, kakalabitin lang si Jesus, Lord, yung anak ko po, mamamatay na. Yung nanay ko po, may sakit. Kapag may problema, Lord, may problema po kami. May giyera po ngayon sa Palestina, Gaza, Israel, Russia, Ukraine, Myanmar. Di sana kung nandito si Lord, wala na tayong imahen kasi present nga siya Invite natin siya. Pag anniversary natin, pupunta siya. Kapag merong special occasion, wala na yung Santo Papa, wala na rin obispo at pare kasi present na nga siya Present siya. Pero hindi ganon ang plano at kagustuhan at kalooban ng Diyos sa kanyang mga alagad. Bakit? Kasi kung lagi na lang at naririto pa rin si Jesus, ganon na lang nga ang mangyayari sa atin. Laging, Lord, ikaw nang bahala. Hindi na tayo matututong tumayo sa sarili nating mga paa. Harapin ang mga pagsubok at problema ng ating sariling kakayanan na ibinigay at ipinagkaloob ng Diyos. Ngayon ay Mother's Day. Alam ko lahat ng mga nanay, tinuruan ng mga anak na maglakad, kumain, at dati ang mga nanay ang nagtuturo sa mga anak na magluto, magsaing, maglaba, maglinis ng bahay. Sorry kung may tatamaan Ngayon, binata na, dalaga na, nagtatrabaho na, minsan nga may asawa na, di pa marunong magluto, di pa marunong maglaba, di pa marunong magsaing, di pa marunong magligpit ng pinagtulugan. Ang galing maglaro sa Mobile Legend, ang taas ng score. Pero pag pinagsaing mo, walay. Naku, hindi kayo pinalalaki. Kagaya ng pagpapalaki sa atin ng Diyos, gusto ng Diyos, tayo ay umasenso, no? Kaya nga ascension, ascensore, yan ang tawag sa lift o sa elevator sa Italy, no? Ascensore, parang ascension, no? Ascending, pag-akyat, pag-angat. Hindi tayo makakaangat kung tayo mismo hindi marunong tumayo sa ating mga sariling paa. Kaya nga nakakamangha ang kapangyarihan na ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga nagawa ng mga apostol nung wala na si Jesus. Things that they thought they could not do. Mga bagay na hindi nila aakalaing magagawa nila, pero kaya pala nila. Kaya naman, di ba, kapag merong nawala na importante sa buhay natin,
na siya lang yung gumagawa ng mga bagay na akala natin hindi natin kayang gawin, pero nung wala na siya, laking gulat natin. Kaya pala natin. Kakayanin pala natin, no? So mga minamahal na kapatid, ito ang magandang paanyaya sa atin, no? Nung umalis ang Panginoon, tinangay siya ng ulap, no? Tinakpan siya ng ulap para makita ng mga alagadang sarili nila, no? And so that one day they can also ascend into the clouds, into the highest skies, into the heaven, out also of their own capacity given to them by the Lord, no? So ano ang tatandaan natin? Tandaan natin ang salitang ulap, no? Ulap, hindi ulam, ha, Marvin? Ulap. Yan. ULAP, no? Paano tayo aasenso, aangat, makakatayo sa sarili nating paa? Letter U, sana matuto tayong mag-antay, no? UNTIY. O kaya unload, magkalag ng tali, no? Babalik lang ako doon sa libing, no? Usong-uso ngayon yung pagpapalipad ng lobong puti. Pag yung mahal sa buhay na ilibing na, bibitawan, tatanggalin sa tali sa kamay, kung nakatali sa bato, nakatali sa bakal, tatanggalin, para pagpapakita ng paglaya, paglipad, habang tinatanaw yung lobo na lumilipad, mapapakanta ka pa ng ako ay may lobo, lumipad sa bye-bye. Bye-bye sa mahal natin. Pero that is also a good start, no? When we untie, kinakalag natin yung tali ng pagkakabuhol natin sa mga bagay na pagminsan pumipigil sa atin, nagiging balakid para tayo ay lumago, tumayo, at maging matatag. Minsan kasi literally, o ano bang tawag natin dito, minsan sinasabi natin, nakakapit pa sa tali o punda bang tawag doon? Ng nanay, no? Yung nakatali pa sa palda ng nanay, no? Kaya minsan, kahit malaki na, ayun, no? Nakadepende pa rin, dependent pa rin, no? Kahit paulit-ulit na nating narinig yung kwento ng batang nawawala, sabi ng nanay, anak, kahit anong mangyari, huwag kang bibitaw sa pagkakahawak mo sa saya ko, no? Eh, naglalakad sila sa Divisoria, ang dami-daming tao, no? Dami-daming tao. Hanggang isang oras, merong nag-a-announce, no? Megaphone, nananawagan po kami sa nanay ng isang batang nakasuot ng kulay yellow. May hawak po siyang pulang saya. Kanina pa po namin hinahanap ang nanay, no? Nakahawak sa saya, nawala ang anak, hindi alam, pati ang saya niya, nawala na, hindi rin niya alam. So, minsan, kailangan nating bumitaw din, no? Tumayo sa ating sariling paa, unload, untie, and look beyond what you can do. Letter L, let it go, liberate yourself. Pakawalan ang mga mapapait, malulungkot, masasakit na mga nagpapabigat sa buhay mo kaya hindi ka makaangat. Yung inggit sa kapatid mo, kamag-anak mo, sila umasenso na, umalagwa na, ikaw, dahil sa sama ng loob mo, hindi ka pa rin makaangat dahil sa hindi mo pa rin nile-let go o nililiberate, pinapalaya, pinapakawalan ang sarili mo. And letter A, always believe that in the end, goodness will prevail. Sa bandang huli, kapag lagi tayong nananalig, lagi tayong naniniwala, lagi tayong umaasa sa Panginoon, sabi nga sa ating ebanghelyo, nakayanan ng mga nananampalataya na magtaglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita ng ibang wika, sila'y hindi dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit, mapatungan ng kanilang mga kamay.
So always believe that you can do that also. You can cast out demons. You can heal the sick through your prayer. No? Always believe that in the end, goodness or the power of God will prevail. And lastly, letter A, hindi naman natin magagawa ito mag-isa. Kaya nga, nung umalis si Jesus, hindi lang sa isa lang siya nagpakitang umakyat sa langit kundi sa grupo, sa lahat. 11 sila nandoon. And I would like to believe na hindi lang siguro yung 11, pati yung mga ibang alagad, si Mama Mary nandun din siguro, because gusto ni Jesus, kagaya ng kanyang huling salita, no, sa ating ebanghelyo ngayon, sabi ng ating Panginoon na ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ninyo, ibig sabihin lahat. Letter P, participation, no? Pakikibahagi, pakikiisa. Kasi kung mag-isa ka lang, hindi mo rin kakayanin. Kailangan laging merong kasama. Kailangan merong kasangga. Kailangan merong katabi. Kaya nga, sabi ng isang santo, ang mga tao daw, hindi tulad ng mga anghel, may 2 pakpak. Iisa lang o tigi-isa lang daw ang pakpak natin. At makakalipad lang tayo kapag natuto tayong mag-akbayan, magyakapan, magsama-sama. So kung may pakpak ako sa kaliwa, si Marvin may pakpak sa kanan, kapag inakbayan namin ang isa't isa, nagtulungan, nagsama-sama, nagkaisa, makakaangat, lilipad, makakaasenso sa buhay. Gusto ng Panginoon, we should participate in the ascension also of other people. So mga minamahal na kapatid, sa pagdiriwang natin ng Ascension Sunday, let us also fly high into heaven. Fly high like Jesus. Sasakay tayo sa ulap sa pamamagitan ng pag-aantay o pagtatanggal sa pagkakatali. Ile-let go natin o ililiberate natin, pakakawalan natin ang mga bagay na mapapait, malulungkot, masasakit sa ating buhay. At matuto tayong always, lagi magtiwala sa kabutihan, kapangyarihan ng Diyos na mamamayani at daraig sa lahat. At panghuli, matuto tayong mag-participate, makibahagi para sa ika-uunlad at ika-aangat ng lahat. Amen. Magsiupo po muna sandali. Magkakaroon po ng pagpapanibagong sumpa o renewal of promises.